Welcome to my channel Baknoy TV. Huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-likes para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kina Bato de la Rosa at Senator Bongo. Bato de la Rosa at Senator Bongo posibleng isusunod ng arestuhin ng ICC ayon kay Attorney Cristina Conti. Posibleng paglilitis, trial, sa ICC, sinabi ni Attorney Conti, na isang human rights lawyer at kumakatawan sa mga biktima ng drug war, na ang dalawang senador ay malamang na humarap sa paglilitis sa International Criminal Court, ICC, dahil sa investigasyon nito sa madugong anti-drug campaign ni dating President Rodrigo Duterte. ICC warrant laban kay De La Rosa, nagkaroon ng mga ulat at usap-usapan tungkol sa umano'y arrest warrant na inilabas ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Walang kumpirmasyon, nilinaw ni Attorney Conti, na wala pa siyang kumpirmasyon mula sa ICC tungkol sa publikong bersyon ng sinasabing warrant of arrest laban kay De La Rosa. Tanging ang ICC o ang gobyerno ng Pilipinas ang makakapagkumpirma nito. Proseso ng ICC, ipinaliwanag niya na may mga pagkakataon na ang warrant of arrest ay hindi agad ginagawang publiko ng ICC, tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte, at maaaring ilabas lamang kapag handa na itong ipatupad. Bato de la Rosa ang susunod, sa ilang ulat, binanggit ni Attorney Conti na si Bato de la Rosa ang next in line para sa ICC arrest dahil siya ay itinuturo sa preliminary reports bilang isa sa mga kasangkot. Bongo, ang pangalan ni Senator Bongo ay nabanggit din kasama ni De La Rosa bilang posibleng umarap sa paglilitis sa ICC. Ang ICC ay tumitingin sa mga taong may considerable authority and money na itinuturing na most responsible sa mga krimen. Sa madaling salita, ayon kay Attorney Conti, malaki ang posibilidad na humarap sina Senador Bato de la Rosa at Bongo sa ICC trial dahil sa kanilang papel sa drug war. Bagaman nagkaroon ng usap-usapan, wala pang opisyal na kumpirmasyon ng ICC tungkol sa arrest warrant laban kay Senador De La Rosa. Ang papel ni De La Rosa at Go na tinitingnan ng ICC. Isa, Senador Bato de la Rosa, ang kanyang posisyon na tinitingnan ng ICC ay nauugnay sa kanyang pagiging dating hepe ng Philippine National Police, PNP, noong nagsimula ang war on drugs sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. Command Responsibility, bilang pinuno ng pulisya, PNP Chief, Hulyo taong 2016 hanggang Abril taong 2018, tinitingnan ng ICC ang konsepto ng Commander Responsibility. Ibig sabihin, inaalam kung siya ba ay may kaalaman o dapat ay nagkaroon ng kaalaman tungkol sa mga extrajudicial killings, EJKs, na ginawa ng kanyang mga tauhan, at kung nabigo ba siyang pigilan o parusahan ng mga responsable. Pangunahing aktor, si De La Rosa ay itinuturing na isa sa mga pangunahing aktor na nagpatupad at nagbigay katwiran, justification, sa oplantukang at war on drugs. Dalawa, Senador Bongo. Ang kanyang papel naman ay nauugnay sa kanyang pagiging personal na tagapayo at malapit na aide ni dating Pangulong Duterte. Pagiging malapit, noong nagaganap ang war on drugs, si Bongo ay nagsilbing Special Assistant to the President, SAP. Dahil sa kanyang pagiging malapit at taga-ayos ng schedule, mensahe ni Duterte, tinitingnan ng ICC kung siya ba ay nagkaroon ng papel sa pagpaplano, pag-uutos, o paghikayat ng mga crimes against humanity. Most responsible, ang ICC ay naghahanap ng mga individual na most responsible sa chain of command. Tinitingnan ng mga taong may considerable authority and money na nagdulot ng mga krimen. At dahil sa kanyang malapit na relasyon kay Duterte, kasama siya sa mga sinusuri. Conclusion ng ICC. Ang layunin ng ICC ay matukoy ang mga taong may pinakamalaking responsibilidad sa malawakang pagpatay at karahasan noong war on drugs. De La Rosa, tinitingnan bilang ang opisyal na nagpatupad, implementer, ng operasyon sa ground. Bongo, tinitingnan dahil sa kanyang posisyon bilang pangunahing tauhan, aide, ng Commander-in-Chief. Sa ngayon, ang kanilang mga pangalan ay nasa ilalim ng pagsusuri kaugnay ng mga krimen laban sa sangkatauhan, crimes against humanity. Hanggang dito na lang ang video na ito, thank you for watching.